Ang dark side ng K-12. Dad, maraming grupo dito sa Pilipinas na nagsasabi na dapat na daw ibasura ang K-12 dahil napapahirapan ang mga pamilya at mga estudyante dito sa Pilipinas. Ngayon, pag-uusapan muna natin paano ba nagsimula ang K-12 at bakit ito ginawa dito sa Pilipinas. Ang K-12 actually in-implement ito noong 2012 sa Enhanced Basic Education Act at in-implement ito ng gobyerno noon dahil sinasabi nila na ang international standard daw ay K-12. Kaya kung K-12 rin daw ang Pilipinas, mas angkop daw or mas magiging compatible daw ang mga estudyante dito sa Pilipinas sa international standard. Mas marami daw sila makuha ang trabaho agad-agad pag-graduate nila sa high school or pag nag-transfer na sila abroad. Ngayon, sinasabi lang maraming mga employment opportunities kung naging K-12 sila kasi usually ang mga K-12 courses may mga technical vocational livelihood track rin na pwede sila makuha ng National Certification or NC2 certification from TESDA. Sinasabi rin na mas global nga ang competitiveness ng mga estudyante dito sa Pilipinas kung nag-graduate sila ng K-12 kasi yun nga ang international standard ay K-12. Ngayon, Dad, sa pag-iisip mo, sa pag-uunawa mo dito, ano mga disadvantages? Yung mga disadvantages ba ng K-12 na-outweigh ba niya ang advantages ng K-12? Well, siguro talakayin muna natin isa-isa yung mga issues, no? Yung mga sinasabi kasi ng mga bumalangkas ng programang ito, yung mga advantages. Pero hindi naman nila tinimpla kung ano o tinimbang kung ano yung mga dapat katayuan ng ating educational system right now, no? Kasi kung titingnan mo ang unang problema natin, kulang ang mga classrooms natin. Sa huling datos, 165,000 classrooms ang kulang. So could you imagine kung sa isang classroom 30 na estudyante ang maipapasok mo, edi halos 5 milyon na estudyante ang walang kaukulang classroom. So, yun ang unang problema. Pangalawa, yung mga guro din. Karamihan sa mga guro natin, syempre, kinakailangan din meron mo ng proper training. Kasi kung wala silang proper training at wala silang upgrading ng kanilang mga kaalaman, paano rin magiging beneficial itong K-12 na programang ito sa ating educational system at sa mga ating mag-aaral. Pangatlo, ang problema natin, mga facilities, hindi lamang eskwelahan, mga gamit, mga laboratory equipments, laboratory tools ng mga eskwelahan, paano nga magkakaroon ng mas magandang pag-aaral kung kulang-kulang naman ng mga gamit sa mga paaralan. At pang-apat, syempre sinasabi nga natin, no, yung budget din, no, yung budget ng mga gobyerno, kaya ba na i-adapt itong programang ito? Kasi kung yung mga current students nga natin, hindi pa mabigyan ng tamang classroom, tamang mga facilities at support, mga tools. At syempre, hindi lang yan, yung mga kinakailangan din ng ibang bata, kinakailangan bigyan mo minsan ng suporta ng uniforme, ng mga sapatos, etc. At saka mga libro, at saka mga gadgets, mga computers, mga internet. Pag nag-K-12 ka pa, di lalo mo lang pinalala yung katayuan ng ating educational system instead of capacity and capability. Kasi ganito yan eh. Parang isang pamilya yan. 5 kayo sa isang pamilya. Nakita nyo yung kapitbahay nyo kumakain ng steak. Pero ang budget nyo pang hamburger lang. Pipilitin mo bumili ng steak, di ang tendency niya, pare-pareho kayong gutom kasi maliit lang yung steak, hindi magkakasa sa inyong 5. So dapat, bago natin gayahin yung isang programa, suriin muna natin sa ating mga sarili kung ano yung kakayanin at angkop para sa atin. Ito ang katanungan. Nung bang tayong K-10 lamang? Masama ba? O hindi ba yung mga graduate ba natin, di ba nakaka-compete overseas? Kasi kung titingnan natin, bago na ilunsad yung K-12, dumami ng OFW na lumalabas sa Pilipinas na tinatanggap ng iba't ibang mundo. Bakit? Dahil ang tingin nila sa mga kababayan natin, marurunong, skillful, magagaling, marunong mag-communicate, nakakaintindi ng Ingles, at maaasahan sila bilang mga overseas workers. Ngayon, tingnan natin, itong current datos na lumabas, yung ating mga estudyante hindi nakakapasa sa international standard. So, anong ibig sabihin nito? Hindi naging matagumpay ang K-12 sa ating bansa at pangalawa, hindi ito angkop sa ating katayuan ngayon dahil ang kailangan natin, better and quality education, not longer years. Ngayon, kung sino may mga bumalangkas nito, siguro talagang hindi nila naisip na ang ating mga kababayan, kapos sila sa kanilang kinikita at kulang pa kanilang kinikita. Ngayon, kung mga private sector yan, okay lang. Kayang bayaran siguro ng mga private families, yung mga pamilyang medyo may kaya, yung kanilang mga anak na makapag-aral up to K-12. Ganun pa man din, sabihin na natin, sinasabi nga nila, kung K-10 lang, wala kang mga basic education, vocational training and everything. Ngayon, pwede ka naman mag K-10 with quality learning. And then kung gusto mag-VOC-TECH, then that is your option. Huwag natin gawing mandatory. Katunayan niya sa Malaysia nga, isa sa mga mas nakakaangat sa atin in terms of income, hindi sila K-12, K-11 lang. Tapos yung pang-12 nila, optional lang, hindi mandatory. So kung dito sa atin nga, mas kapos tayo. Ang per capita income natin is $3,000 lamang. Ang Malaysia, almost $8,000 plus dollars. 3 times more ang capacity ng mga pamilya nila, more or less on average basis. Pero sila hindi nila ginagawang mandatory. Dito pa sa atin. Ngayon ang tanong, ano ba naging motibo? Ano bang tunay na motibo ng mga nagbumalangkas na ito? Para ba dagdagan ang kita ng mga private school? Ito ba ay motivated dahil sila'y nabigyan ng suporta at nasuhulan sila sa kanilang mga pananaw sa pagbalangkas ng batas? Kasi kung titingnan natin, hindi ito patas sa mga pangkaraniwang pamilyang Pilipino na karamihan ng isang kahig, isang tuka. Dinagdagan pa natin ang pasanin. Hindi naman talaga
nakakatulong. Hindi naman ito nakakabuti. Kaya yun ang mga dapat nating sagutin. Dapat pa ba nating pagpatuloy ito o dapat na nating amyendahan ang Republic Act 10533 na ibalik natin sa K-12 instead na K-12? Mga kababayan, kung kayo sang-ayon sa aming sinusulong na ibasura na ang K-12 at ibalik sa K-10 pero better quality education at suportahan ang mga gamit ng mga eskwelahan para na sa ganon, mayroon silang computer, mayroon silang internet, mayroon silang mga laboratory facilities. Kayo ay sumama sa aming sinusulong at pinaglalaban. Kayo ba? Anong sa tingin ninyo? I-retain ba natin ang K-12 o ibasura ang K-12? Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sain, yung dad ng bayan.